Nako, nahuli yata ni Cayetano ang pakikipagsabwatan nito ni Pinky dito sa Malacanang kay Marcos Jr. Sabi dito sa, hindi ako may sabi niyan, ito, at si Cayetano po nagsabi niyan. No? At Marcoleta po, alam naman natin, tandem Marcoleta at Cayetano ay kinakatakutan na ngayon. Di ba? Lahat sila, todo lahat sila. Lahat, pati Hor, ha? Pati mga Dinkuno, iba pa mga ibang may katungkulan dyan sa gobyerno, itong mga senador, pinagtutulong-tulungan na no? Talagang dalawa lang lumalaban ngayon. Si Senator Rodante Marcoleta at si Cayetano, di ba? Talagang napuno na, hinog na to. Talagang ika nga dapat na talagang agapan ito sa mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas, no? Talagang hindi na maganda ang nangyayari ngayon sa ating bansa dahil dito pa lang po makikita natin na talagang todo na. Lahat ng panakip gagawin na nila. Huwag lang matuklasan. Yung pinakatatago-tago. Ramdam nyo naman yun, Diyos ko naman. Obvious naman yun eh. Huwag na tayo mag-akala. Nakikiramdaman tayo? Pakiramdaman ng nangyayari ngayon? Hindi na. Kitang-kita nyo naman eh. Bakit? Anong dahilan bakit gusto nila palitan ng leadership ni Cayetano? Diba? Sabi ko nga para lang ba itaas yung dignidad ng Senado? Wow! Ibig nyo palang sabihin, mas mahalaga ang Senado kaysa Pilipinas? Diba? Bakit ang Senado gusto itaas ang dignidad? Hindi yon. Paraan lang nila yung kunwari lang yon. Diba? Ang gusto talaga nila pagtakpan yung mga issue sa flood control. Diba? O eto, nahuli yata ito, hindi ko alam kung anong kaparaanan o anong nakita niya dito kay ginamit na kaparaanan ni Cayetano. Nahuli niya at sabi niya, SP Cayetano, idinetali ang anyay pakikipagsabuatan ni Ping sa Marcos Jr. admin. February 26, yung ibang mga kasamahan ko, sinabi na, ginamit na yung Blue Ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila. May mga pinakita sa akin. Saka ko na ilalabas yung mga ebidensya. But basically, sinasabi, nakipagsabuatan si Sen Lacson sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joel, at etc. Yeah? Dito po may hawak na ebidensya si Alan Cayetano po na maaring text message, maaring call, maaring na visual, di alam, basta masasabi niya meron siyang ebidensya laban dito kay Pinky, no? Talagang magkakabukingan yan. Hintayin nyo lang, di ba? Nagtutulong-tulong ngayon ng mga pinklawan, pati mga Sabi ko sa inyo, tandaan nyo lagi, ang pinklawan, nagagalit yan, kunwari, nagagalit siya sa mga DDS, sinasaway nila yung flood control issue, ayaw nila itapik yan dahil mawawala ng boto, lalo na may risa na. Di ba? Yung risa na, sinusulong nila. Pag sila kinalaban nila ng mga loyalista, mawawalan sila ng boto. Milyon din yung mga yan. Mawawalan sila ng boto. Kailangan, sa kahit anong kadahilanan, hindi nila lalabanan ng Administrasyong Marcos. Kahit yan magkurap o anuman, magnakaw ng kabang-kabang bayan ng Marcos, hindi nila kakalabanin yan kasi nga, yung boto ng mga loyalista ayaw nilang mawala. Yan ang panig ng Pinklawan. At sa panig naman ng mga loyalista, syempre, hindi niya tatanggapin na may ganitong administrasyon niya. Samantalang si Junior nagsabi na mayroong kurap sa panahon niya at natapos na yung flood control, ibig sabihin, sa panahon niya mayroong kurap. Pero yung mga vlogger ng loyalista, hindi nila matanggap. Di ba? Ayaw nila tanggapin yung katotohanan talaga na mismong galing kay Bongit na ang korupsyon na to hindi galing sa mga past na Duterte. Di ba? O ngayon, eto po ay talaga si Marcoleta, buong pwesa ni Marcoleta rito ibibigay na niya. Di ba? Sabi niya, kukwelyuhan daw ata ni Erich. Di ba? Nag-sorry nga. Ngayon, nakakatakot yun. Bakit? Mas maganda din siya nag-sorry. Bakit? Mas nababasa kasi namin pag nag-sorry ang tao eh. Oo. Si Lucifer kasi ganun ang technique eh. Oo. Di ba? Kumbaga sa isang ahas, bumait nung nagugutom. Pero lilingkising ka. Di ba? Tatraidorin ka. Kaya yung pag-sorry-sorry na yan, hindi kami naniniwala eh. May planong kakaiba yan. Di ba? Kaya si Senator Marcoleta, ingat pa rin po kayo. Di ba? Ang kalaban po natin, ahas. Di ba? Kakaiba po yun. Ngayon, kay Senator Marcoleta po, talagang buong pwersa yan. Susugod na. Susugod sa katwiran. Buong pwersa ni Senator Marcoleta, susugod na. Di ba? Kaya nag-sorry siguro, natakot eh. No? Sugod sa katwiran. Di ba? Pero abang-abangan nyo, may sorpresa ang susugod na katwiran. Katwiran wala ako sinasabing tao susugod. Baka sabihin nyo, susugod yung tao, wala ako sinasabi. Susugod ng katwiran. Meron, figure of speech, may susugod, napakarami na katwiran para kay Senator Marcoleta.
Susugod sa katwiran, ha? Wala yun, kalimutan nyo na, kalimutan nyo na. Okay, ito. Pakinggan natin dito si Alan Cayetano. Hindi, bago ito pa. Tingnan natin to. Baka sabihin nyo, fake eh. O, yan ha. Ito sabi ha. February 26, yung ibang kasamahan ko, sinabi ginamit na yung Blue Ribbon. May mga pinagtakpan sa majority nila. Basically, ang sinabi, nakipagsabuatan sila Lacson laban sa administrasyon para iporma laban kay Jinggoy, kay Cheese, kay Joey, etc. Regardless kung may partial truth, zero truth, or whatever. Halatang-halata naman, di ba? Dito na tayo kay Alan Peter Cayetano sa kanyang pahayag. Isang malagkit na pahayag at walang takot. Biruin mo, siya lang lumalaban, pati si Senator Marcoleta. Hindi ko naman sinasabing duwag si Ligana sa Kasipiya. Siyempre, babae sila eh. Di ba? Hindi naman katulad ni Ma'am Rowella Guanzon talaga eh. Si Ma'am Rowella talagang papalag. Kahit babae yun, talagang papalag yun. Lalaban yun. Di ba? Siyempre, iba-iba ng mga katangian. Si Senator Robin, tumahimik na siyempre. Alam nyo man, naggawa na siguro yung kaso niya, mga tahimik na sila. Bongo, tahimik na rin. Wala na ibang lumalaban si Cayetano na lang at si Marcoleta. Buti niya nagkaroon ng Cayetano eh. Kung hindi, si Marcoleta lang lalaban eh. Di ba? Actually, what's happening now is for the fear that magkaroon ulit ng Duterte administration, kampi na lang tayo lahat sa Malacanang. So ang pinapaabot lang namin sa Malacanang ay hindi na po feasible yung Tito Soto, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, Lacson Group of 4, Gang of 4 na pagpapatakbo ng Senado because it wasn't productive anymore. Panay 2028 lang ang issue, tapos maraming pinagtatakpan, tapos hindi nakatutok sa pangangailangan ng tao. They didn't listen to me. So on May 11, we got the majority. Okay? Hindi namin alam na si Senator Soto mismo, si SP, nagpapasok ng mga NBI at mahigit na 20 ahente nakakalat na sa buong Senate. That's never happened before. They've always coordinated, stayed in one place, and then talked kung paano. Parang kay Senator Jinggoy, napakaayos. Actually, it would have been better kung pinayagan nila ako i-escort sa labas. But nakita nyo, maayos. So yung May 11, in hindsight makikita nyo na po mga kababayan na May 11, set up nila yon. May 13, sila naglagay ng full battle gear na mga NBI at mapapatunayan namin, Senate premises po yon. So ang point ko po, sila yung nanggulo, yung 11 kakampi ang Malacanang, kakampi po ang NBI, tapos pinapalabas, ako at kami ang magulo. Ito, himay-himayin nyo. Paano naging magulo si Cayetano? May before ba siyang ginawa para sa inyo? Tahimik, sabi mismo ni Erwin, hindi nga nagsasalita sa Blue Ribbon niya, tahimik yan eh. Tahimik, di ba? Nagsalita ba si Cayetano laban sa inyo? Na sino sasalita? Si Marcoleta nagsasalita. Si Cayetano, di ba? Si Erwin pa sabi, hindi nagsasalita laban sa Blue Ribbon si Cayetano. Tahimik lang. Kasi wala siyang power. Lang siya eh. Minority leader lang ata siya sa minority, di ba? Hindi naman siya Senate President eh. So ano ibig kong sabihin? Bakit si Cayetano sabihin niya magulo? Nung pinalitan ng leadership, sino ba nang gulo? Palagay natin si Bato ng gulo kasi pumasok sa eksena. Pero senador niyo para karapatan niya pumasok. Dadakipin siya, lumabas yung warrant. Dala ng isang netizen na si Trilling. Ngayon, kinumpirma kung may warrant ba, hindi malaman kung totoo o hindi. Dahil kay John Vic, wala daw. Di daw verified. So, ang lumalabas, sino magulo? Yung taong pumasok na dadakipin ng ICC, palagay natin, tanggapin natin, sige, nakipagsabuatan na siya sa ICC, andyan na yan, bigyan natin sa kanila yan. Sa tingin mo, magulo yun? Sino magulo? Sila o si Bato? Sila magulo eh. Di ba? Tapos si Bato umalis sa Senate, hindi tumakas umalis. Tapos nagkagulo-gulo na yung gabi ni bago si Bato umalis, nagkagulo na. Sino gumulo? Akala ko ba walang formal na warrant? Bakit meron? Hindi pinapakita, wala ata, may pinakita ba o ano? Hindi alam eh, sino magulo? Di ba? Sino ba nakipag-ugnayan doon sa Sergeant of Arms at papasukin yung mga NBI yung araw na yon? Di ba? Sino? Di ba si Juan Bull? Tapos isisisi nyo kala Cayetano ngayon, hanggang ngayon nakatanim sa utak nyo na magugulo sila? Di ba? Tapos nag-quorum kayo, 12 lang, na wala sa batas, pinagpipilitan nyo, nagiging batayan nyo kasi kinampiyan ng Malacanang, kinampiyan ng Barop, ganyan-ganyan, kinampiyan ng ganyan. Okay na yun. Sino magulo? O sige, kayo ba sumagot? Sino magulo? Sila Cayetano?
Sumasagot lang sila eh. Eto, sabi ni Erwin ko, kwelyuhan bibitbitin. O sino magulo? Samantalang ito sumasagot ng with Bible verse pa, with Constitution pa, nababasa, binabasa niya yung mga sagot. Kumbaga nagre-rebat si Cayetano, kung masakit ang sinabi sa kanya, hindi nila pinapalitan ng masakit. Sabi niya, batuin mo ng tinapay, batuin ka ng bato, binato na ng tinapay. Nakita mo ba nagmula si Cayetano? Nakita mo nagbanta ba? Bibitbitin kita? Sinuklihan ba niya ng ganun? Hindi. O sino magulo? O, di ba si Erwin sa kanya iba pang kasama niya dyan? O, Clear na yon, hindsight ha. Even yung walkout, nung sila nag-walkout, 12, wala daw quorum. Nung nagka-12 sila, meron na biglang quorum. Nung sinabi nila, gusto lang nila magtrabaho. Di ba? Nakita nyo naman po, hindi man lang nagbigay ng mga pangalan sila doon sa mga committee. So, paano na sasabihin gusto nilang magtrabaho? Tapos nakita nyo, nung sinabi nila si Senator Wing ay acting Senate President, unang issuance, work from home. Nung pumasok pa rin ang mga taga-Senado, ang sinabi, alas 10, umuwi na kayo. Hindi ba katawa-tawa yon? Di ba yung sasabihin sa iyo, work, let's get back to work. Tapos yung unang i-issue is to work from home, then the next day, umuwi na kayo. 10 o'clock pa lang pinapauwi na. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo. Kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is, receive, don't grab. I didn't grab the Senate presidency in 2016. I didn't grab it in 2025. I didn't grab it in February 2022. sa tingin ko, yan si Win, hindi naman siya sabik sa kapangyarihan eh. Ako sa tingin ko hindi siya sabik sa kapangyarihan para maging Senate. Sadyang sumusunod lang siya sa naratibo. Yan ang sakikita ko To God's grace, napunta sa akin. By the way, no, kung nakuha ko yon earlier, kasi di ba nagsama-sama Senator Coco, Senator Tito, Senator Frank Drilon, Senator Mig Subiri. Alam niyo kasi sinasabi lang masarap maging Senate President. Yun yung reading between the line Kasi usually tens of billions ang pwede mo ipasok sa budget. Usually yan, malaking mga discretionary funds ang pwede mo i-withdraw. Then of course, number 3 ka. So sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, basically you're a VIP there. Ang daming perks po ang pagiging Senate President, no? So when the 4 of them says na, Alan, bumitiw ka na lang, huwag kang kumapit sa posisyon, no? First and foremost, nagulat ako na these personalities, especially Senator Drilon and Senator Coco, were staunch anti-Marcos personalities. Suddenly, Marcos na rin, no? I'll go to that later, but what's my point? Sila na-enjoy nila lahat yan. Ako, the day na tinanggap ko at sinabi ko sa mga kasamahan ko, I'm up to the challenge. Kasi nung sinabi sa akin ni Senator Loren, ikaw na, Alan, kumilos na tayo. Nagtanong muna ako I went to Senator Cheese and said na, ako ba dapat talaga pa? But the day na tinanggap ko, I knew I will not be an ordinary SP. This isn't the usual, di ba, na first among equals ka, na malaki pondo mo. I knew laban to ng katotohanan. And I was told already na linggo-linggo sisubukan kang alisin. Naging araw-araw. And Yun talaga. Di ba? Kayo pa kaya hindi alisin. Yun na nga lang kasama nila Nakipagsabuatan sila para tanggalin, di ba, si Jingo? Sabi ni si Cayetano yan Nakipagsabuatan si Pinky. Di ba? Di ba, isipin mo. Di ba? Una, pinapayuhan niya si Bato. Na Bato, magtago ka lang Di ba sabi niya? Kalauna, ano sabi niya? Sumuko ka na Bato. Bino papasukuin mo yung tao sa ibang bansa? Di traitor ka. Di ba? Saka hindi nila pinalagan yung motion. Di ba? Pinaina naman talaga ni Senator Dante Marcolino yung motion na yun Di lumabas yung tunay na kulay ni Erwin. Ano yung tunay na kulay na? Nagusto niya talaga ma-aresto sila Jinggoy. I knew na grabe ang gagawin nila, pero hindi ko na-imagine talaga na I knew they were gonna throw at me the kitchen sink. But I didn't know that pati yung kitchen itatapon nila. We knew na bubuhayin yung kaso laban sa iba sa amin, pero hindi namin alam na ganun talaga yung pressure na gagamitin, no? But the reason I bring that up, I wanted to emphasize, hindi kami nagkulang sa trying to build bridges.
So finally, nung naka-first base kami, kausap namin ilan high officials and then hanggang umabot sa Malacanang, we communicated that you can trust us in me in particular and the group kasi nakausap ko na yung grupo. Gagawin namin maayos ang impeachment. Will not, hindi namin papangako boto namin, but we will commit na we will listen to the evidence, we will view, we will hold it together with the legislative. Nag-commit din kami dun sa economic. Sabi namin, pagdating sa Blue Ribbon, aayusin natin yung mga hearings na hindi maapektuhan yung ating mga negosyante. But ako, sabi ko, kailangan lumabas yung totoo. Okay? So, hindi po kami nagkulang. So, yung 11 sa pagko-convince sa Malacanang na kalaban yan. So, the problem is they kept on inching towards doing illegal and immoral things until we got to the situation we are in here today. So yung po yung yung basic context of how we got here today. But more important than the state of the Senate is the state of the nation. So let me go to that. Sabi nila po, yung hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Sabi nila, history repeats itself. So nung sinabing never again, nagulat tayo bakit again. Hindi na never again. Why not na? 'Di ba? Never against. 'Di ba? Di ba? Kasi alam nyo, huwag kayo magpapaniwala dyan sa mga pinklawan na yan. Pinag-aaway-away lang mga didis niya sa mga pinklawan. Kunwari, kumakampi sila kay Junior. Punutan mo, lahat kontra sila. Pag gusto ng DDS, mali niya eh. Dapat galit kayo sa DDS, galit kayo. Pero yung mga narinig yung tama, huwag naman kayo magalit. Halimbawa, paimbestigahan yung flood control. Lahat, maging transparency. Ayaw nila ng pinklawan, kumokontra. Hindi sila naniniwala sa mga 18 Marines. Diba? Ayaw nila lahat, wala silang pinaniniwalaan, pinag-aaway-aaway nila yung DDS, pati mga loyalista. Para sila ang makinabang. Masiraan, sila makinabang. Diba? Kasi may hangad sila tumakbo eh. Diba? But I think all of us, not only those who voted for the Marcos Duterte team, but even those who didn't, were praying and hoping maging successful dahil ang success ng administrasyon na to ay success natin lahat. Ano naging problema? Slowly and clearly, a pattern of corruption was shown. And then, nung sinabi ng Pangulo, mahiya naman kayo, lumabas po dito yung pinakamalaking corruption scam sa Pilipinas, involving trillions of pesos, including stolen money of at least hundreds of billions of pesos. By the way, si Senator Joel was one of those who first warned about it. So, kung ang sasabihin nila, paano naging Pangulo yon dahil he warned about it. Well, winarn ng Pangulo, that was, I think, SONA ng 2025. But si Joel has been warning since 2023. To be fair, panahon pa ni Duterte, sinasabi niya na bantayan yung flood control sa Bulacan. So, what is the state of the nation? Remember when President Marcos Sr. was elected, he was very, very popular. No? I think he still is one of the greatest orators of the Philippines. And he knew our culture, alam niya yung damdamin ng Pilipino eh. At alam niya nung mga panahon na yon, when communism was sweeping the world, when there was the Cold War, and then it was sweeping Southeast Asia. And you know, if you look at Southeast Asia, it looked like a region na sigurado ang gera. With a conflict with Malaysia over, hindi pa yung South China Sea noon, yung Sabah pa. And then, iba-iba ang religion at iba-iba ang form of government, no, ng Thailand, Singapore and Malaysia had a problem. Thailand had a problem with its neighbors, diba? Kaya kung hindi nga nagkaroon ng ASEAN, maaring naging war-torn ang ASEAN countries. But my point is, nagamit yung fear of communism, and then because from number 2 in the world sa ekonomiya, we were number 2, number 1 ang Japan. Ayan. Yung ano yan, kinukwento ni Cayetano. Talagang dito masabi mo, marami talaga alam si Cayetano, no? Pero maiba tayo muna, no? Alam nyo dito sa nangyayari ngayon, payo ko sa mga DDS, sa mga pinklawan, sa lahat nakikinig, walang kulay-kulay dito. Huwag tayo mangungumpara sa nangyari noong panahon ni Duterte sa panahon ngayon.
Oo. Pero, masasabi natin, ako hindi ako nangungumpara eh. Pero pasensya na, bahala ka, sabihin nyo kung nangungumpara ako. Ito pinaka-worst eh. Oo, ito pinaka-worst. Sabi nila worst yun sa Duterte. Sige, okay, worst yun. Pero ito, ano nangyayari ngayon? Di ba? Kasi dito talaga nagkaroon ng nakawan na malaki. Flood control na wala. Palagay natin noon pa nangyayari yan. Yan panahon pa ni Pinoy, panahon pa ni Duterte, mga flood control issue na yan. No? Okay, panahon pa. Pero hindi ako naniniwala eh. Bakit? Unang-una, panahon na yon, hindi na masyadong binabaha. Hindi naman pwede siya sabi ni Junior, dumami yung tubig. Lumakas yung patak. Ako nag-research ako, mali pala yun eh. Hindi naman dumami ba pag umulan, konti ulang baha na? Baka daw dumami yung patak. Dati daw ang patak isa lang. Ngayon daw mga tatlo na. Katatlo ang katumbas. Siyempre, babaha nga naman. Hindi ganun eh. Kasi pag ganun, climate change. Wala namang climate change pa nangyayari. Hindi totoo. Sa research ko batay sa research ko. So, ano ibig sabihin ba't nagbabaha ngayon? May mga proyektong na binadgetan ngayon, sa panahon ngayon, na ghost. So, hindi sa panahon ni Duterte, sa panahon ngayon. So, trilyon na nawala at naapektuhan, sa trilyon na wala, naapektuhan dahil sa ghost project, yung mga tao na leptospirosis, nagkasakit, nagka-dengue, o nagkaroon sakit, binaha, naubusan ng ari-arian, di mas worse. Di ba? Yun ang akin nakikita ko mas worse. Saka iba ngayon, walang malayang pananalita, lahat ng sasalita, kinukulong, lahat, ngayon lang ako nakakita, lahat ng senador ang babaw naman ng kaso, ipa-plunder. Obvious na lang, si Marcoleta na lang, pinlander nila Okay sana kung kinasuhan nila si Chis hindi naman si Marcoleta hindi na obvious tuloy sila. Ito lang. Okay sana kung si Jingo, si Chis okay kinasuhan ng plunder. Justify mo pa baka nga naman talaga nasangkot sa maleta to, no? Ay hindi kinasuhan mo pati si Marcoleta na plunder Hindi, talaga magtataka ka. Hindi na dapat mahahalata, hindi na dapat ma-obvious Nung kinasuhan nila si Senator Marcoleta na plunder, doon na obvious. Na talagang hinahanapan ng butas talaga. Kasi siya lang nagsasalita Ngayon dito, obstruction naman. Hinahanap kay Cayetano. Dahil doon sa pagpapatakas daw kay Bato. Ay, sabi niyo si John Vic. Kasi andun siya araw rin tumakas yung Bato Ba't niya pinayagan? Akala ko ba may warrant? Di ba? Gets niyo siya sabi ko sa inyo? Gets niyo? Sa region natin, sa Asia, number 2 ang Pilipinas. Then suddenly, number 2, number 3 tayo sa bottom, di ba? After, by the time na mag-EDSA revolution na. But the point is, ginamit yung economic crisis, ginamit yung class war, 'di ba, yung oligarchs, yung control ng oligarchy sa kongreso at sa ating ekonomiya at yung komunista. So it was such a big fear that many accepted martial law, 'di ba? And that's how we lost our democracy. So by the time na we regained it in 1986, Aquino had to give his life, and then there was a need of the people to march on EDSA in the EDSA revolution. So fast forward, EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3, iba-ibang stories, but we continued to fight corruption and there were different kinds of abuses. But what's happening now? Basically, what's happening now is for the fear that magkaroon ulit ng Duterte administration, kampi na lang tayo lahat sa Malacanang. Diba? That's why sabi ko, meron tayong Marcos pa rin. These are the loyalists from the start. And of course, the Dutertes and Marcos ran together in 2022. But you've always had those who continue the legacy of President Cory Aquino and one of our country's heroes, Senator Benigno Aquino. Yung, whether you call them Dilaw, whether you call them yung halo-halo, yung Laban, PDP Laban, all these political parties, dilaw tapos naging pink because nga nagkaroon ng mga issues during the Duterte time, no? Alam mo, ito lang Yung kulay nila dilaw. Asar na asar kasi mga tao sa dilaw. Tapos nag-pink kayo pero kayo pa rin. Di ba harap-harapang panluloko yun? Di kayo, totoo lang. Di ba? Niloloko nyo tao. Walang pinagkaiba sa ganito.
may basura dyan sa harapan ng bahay mo, nakatambak. Ha? Naasar na yung mga tao kasi ang daming basura sa harapan mo. Ang ginawa mo, tinakpan mo lang siya. Tanong, naalis ba yung basura? Hindi. Tinakpan mo lang siya. Dito sa mga to, asar na asar yung taong bayan sa Dilaw. Ngayon, iba na ng kulay, pero sila-sila pa rin. Eh, doon pala, nanluloko na sila eh. Diba? Kaya di namin maramdaman mga to eh. Sila-sila nararamdaman nila. Ano daw, ganyan pinklawan, ganyan masunurin. Ako lahat, totoo sila lang, lahat ng mga, lahat ng naniniwala dyan. Hindi naman pala lahat. Ha? Yung iba lang, ha? Puro mata pobre. Ito lang. Ako, may nakakasagupan, minsan ako, nakakasagutan ko. Ang mata pobre. Oo. Ang sosyalin eh. Pero naniniwala sa mga pinklawan, sosyalin, ito mo. Hindi ka to ng mga DDS, mga mahihirap halos lahat ng supporter eh. Kaya magtiis eh. Nasa ilalim ng tulay, nakatira sa squatter lang, mga DDS, hindi to lang. Oo. Pero nagulat nga ako na gumising tayo isang araw, dalawa yung kampo. Kampo ng Duterte at yung Marcos pa rin na nagsama na yung Marcos na rin. And nagulat ako because even the Marcos pa rin, nagsama ni Marcos na rin. Yung mga pinklawan, Marcos na rin. Ito lang. extreme left, even some of the extreme right, yung mga Dapat to tanungin to mga pinklawan eh, pag may interview sa TV. Ikaw ba ay Marcos na rin? Para malaman sa sambayan ng Pilipino na kung Marcos kayo, hindi. Pag hindi, huwag nyo na iboto itong mga to. Yeah? fascista at saka yung ibang mga katulad ni Senator Lacson na more rightist ang ideology and then yung leftist ang ideology. Yung dalawang faction nga nagkasundo eh. Mas mabuti yung mas extreme or yung affirmist kasi kahit papano nagkri-criticize din. But yung grupo nila Risa, Ontiveros, nila Ronald Llamas, talagang puring-puri na sa Marcos administration, no? So, naging Marcos na rin. So, nagulat din ako. Hindi, kunwari na nagpupuri yan. Kunwari lang po yan, sir. Kahitano, setter, kahitano, kunwari nagpupuri sila. Kasi kung talagang puri sila kay Marcos, diba, pag nagpa-survey, bakit negative 50 si Marcos? Ibig sabihin, sa likod ng camera, ayaw nila si Marcos. Pero pagdating sa mga Facebook, sa mga social media, sa media, kunwari kumakampi sila kay Marcos. Dalawa lang yan, kaya sila kumakampi. Una, ayaw nila mawala ng boto galing sa loyalista. Pangalawa, ayaw nila mapag-itan sila ng mga ng administrasyong Marcos. Kasi pag napag-itan sila, lalo sila masisiro. Mabubokya sila sa 2028. Di ba? Play safe nga. Di ba? Ganyan yung mga yan. Senator Drilon, people like Senator Coco. Because Senator Coco may tampo sa mga Duterte. So never mind na lumalabas Marcos na rin, ang importante to prevent another Duterte administration. Yun. Yun ang talagang nila, i-prevent na magkaroon ulit ng panibagong Duterte administrasyon. Basically, what's happening? Yan ang nila, target nila ngayon. Wag na magkakaroon. Yeah? Kaya si Senator Marcoleta, ito, bago tayo magtapos. Ngayon, talagang maigpit ang laban ngayon. Hindi natin alam kung sino ba talaga. Alam natin kung sino yung Senate President. Pero hindi natin alam kung paano, maupo si Senate Cayetano ulit. Ayaw magpatalo ng kabila kahit mali sila. Tapos si Marcoleta pag-iinitan. Pati asawa, diadamay na. Pati na tumanggap daw ng hindi lang donasyon. Flood control scam. Biruin mo, kakasuhan na pati yung asawa ni Senator Marcoleta. Ay talaga susugod na buong pwersa ni Marcoleta niyan. Susugod na sa katwiran. Di ba? Ngayon ito si Cayetano naman. Buti may Cayetano. Talaga lumalaban. No? Okay, maraming salamat sa inyo. Ganito lang po tayo. Napuno ko naman kayong bagong makabuluhang talakayan. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. No? Ingat lagi kayo. Paalam po sa inyong lahat.